Praise the Lord. God has a message for us. You see, every day God has a message for us. Every Christmas, merong message ang Panginoon. And today, I will preach on this subject about the glorious presence of God. Amen? Yung kaluwalhatian ng presensya ng Panginoon. At nais ng Diyos na Kanyang iparana sa iyo yung Kanyang presence. Maramdaman mo yung Kanyang presence. Maramdaman mo yung yakap niya. Maramdaman mo yung Kanyang pagmamahal. Praise the Lord. You see, the glorious presence of God is the manifestation of God's glory. Ito pong kaluwalhatian ng presensya ng Panginoon, ito'y kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kapahayagan ito ng kabanalan ng Diyos. Kabanalan ng Diyos, ng pag-ibig ng Panginoon, kapahayagan ito ng Diyos sa atin. At ito ay inahayag ng Panginoon sa atin na maranasan natin. Maranasan mo, maramdaman mo, at makita mo sa iyong buhay yung atmosphere ng presence ng Diyos. This is what we need, the atmosphere of the glorious presence of God. Of course, we believe that God is omnipresent. Ng Diyos nasa lahat ng dako. Pero yung glorious presence ng Diyos can be felt. Yung kaluwalhatian ng presensya ng Diyos ay pwedeng maramdaman. Pwede mong maramdaman, pwede mo itong maranasan sa iyong buhay. Sa isang matindi at masayang karanasan. Yun ang ipinararanas ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, meron ako mabuting balita sa inyo. I have the good news today. Ngayong umaga, tayo po, of course, nabubuhay sa uling araw na, uling oras na lamang, doon sa time clock ng Panginoon. May time clock si Lord eh. We are living in the last days, last hours, last seconds of God's time clock. But God desires to reveal His glorious presence as never before. Do you believe that? Na nais ng Diyos na Kanyang ihayag yung Kanyang presensya. Higit sa mga nakaranas ng Kanyang presensya. Nais ng Diyos yan. Naniniwala po ba kayo doon? Nais mo ba itong maranasan? Pakilagay yung kamay mo sa iyong dibdib. Sabihin mo, samahan niyo ako sa panalangin. Tapos sabihin niyo, Panginoong Diyos, aking Ama na nagmamahal sa akin, nais ko po na maranasan ko ang iyong banal na presensya sa aking buhay. Mamuhay ako araw-araw. Nakasama kita. Nangunguna ka sa akin. Ginagabayan mo ko at pinagpapala mo ang aking buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Can we give God the praise? Puri ng Panginoon. You see, God is seeking, ang Diyos naghahanap siya ng mga tao na ihahayag niya yung kanyang presence. God is looking for somebody. Pakisabi sa katabi mo, ikaw yon. Ikaw yung inahanap ng Panginoon. Ikaw ang nais ng Diyos. You see, bawat tao meron pong hinahangad ng Diyos sa bawat tao. Kasi ang Diyos personal siya eh. Hindi siya gumagalaw sa atin in a general way. Personal lang Diyos. Personal siya. At gusto ng Diyos na maramdaman mo personal sa iyong buhay, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang presensya, yung kanyang makapangyarihang pagkilos sa iyong buhay. Nais ng Diyos yun eh. Nais yun ng Panginoon. Kaya nga we have this prayer chain ng panalangin natin. Meron tayong 1 oras na panalangin bawat araw, no? Na talagang ang inihingi lang natin, Lord, magkaroon kami ng atmosphere. Maranasan namin yung presence mo. Kasi pag nakita ng tao sa buhay mo yung presence ng Diyos, makikita nila sa iyo yung pagkakaiba. Ibang klase yung presence ni Lord. But the only qualification to experience the presence of God is to have the heart like Jesus. Magkaroon ka ng puso na katulad ng sa Panginoong Hesus. Ang pagkakaroon ng puso na katulad ng sa Panginoong Hesus, ang ibig sabihin nun, ikaw ay maging fully devoted, aligned, committed sa kalooban ng Diyos. Yung talagang you are fully devoted. Talagang kahit anong mangyari sa Diyos ka. Amen?
na ikaw ay naka-align sa Kanya. If you are aligned, no, ibig sabihin, nakasentro ka, nakaugnay ka doon sa Diyos. Nakaugnay din sa iyo ang Kanyang kabutihan at ang Kanyang pagpapala. So ito yung puso na katulad ng sa Panginoon. At ang mga tao na mayroong puso na katulad ng sa Panginoong Jesus, ipinararanas ng Diyos sa kanila ang Kanyang banal na presensya. So gusto niyo po bang maranasan ang presence ng Panginoon? Ayan, yun yung pinag-pray natin, yung pinapanalangin natin. Kasi ako, everyday, I recognize His presence. Every day, I am aware of His presence. Every day, I appreciate. Binavalue ko yung presence ni Lord. Because I want to live a life pleasing to Him. So, ito yung nais ng Panginoon. Because God is looking for somebody, someone who can experience His presence sa ating buhay. So, handa na po ba kayo? Amen? Handa ba kayo? Na talagang maging carrier ka ng presence ni Lord. Nakasama mo yung presence ni Lord kahit saan ka magpunta. Iba yun eh. Ilang araw na lang mula ngayon, tayo po ay dadako sa isang bagong taon ng ating buhay. At sa bagong taon na yan, dapat kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang presence ng Diyos. Dahil kapag kasama mo ang presence ng Diyos, nasa iyo ang Kanyang biyaya. Nasa iyo ang Kanyang gabay, nasa iyo ang Kanyang pagpapala, nasa iyo ang kapayapaan. Tulad ng sinabi ni Lord kay Moses, my presence will go with you and I will give you rest. Yun si Lord, yun ang Kanyang nais na ipagkaloob o gawin sa bawat isa na maranasan natin siya. So, dako po tayo ngayon sa Kanyang salita. Let's proceed to our text. Look to verse 8. In the New International Version, sabi diyan, may mga shepherds na naroroon sa parang malapit sa Bethlehem. There were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Nearby meaning malapit sila sa Bethlehem. Itong mga shepherds na ito, mga pastol sila, they were chosen to experience the glorious presence of God. Kasi ang Diyos nagre-reflect sa kanilang buhay. Reflection sila ng puso ng Panginoon. Kasi pag sinabing pastol, nag-aalaga yan. Nagmamahal ng kanyang mga tupa. So, reflection sila ng Panginoon. And then sabi ng Bible, verse 9, an angel of the Lord appeared to them. Ang anghel ng Panginoon nagpakita sa kanila. And then suddenly, the glory of the Lord shone around them. Now listen carefully. Kapag ang isang anghel ng Diyos nagpakita sa iyo, then back up siya ng presence ng Diyos. Kaya when the angel of the Lord appeared to these shepherds, the glory of the Lord shone around them. Nagliwanag sa kanila yung kaluwalhatian ng Panginoon. Now, the glory of the Lord shone around them, it refers to a manifestation. Ito ay kapahayagan ng presence ng Panginoon. Nung nagliwanag sa kanilang harapan, yung presence ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos, nahayag sa kanila yung glorious presence ni Lord. It is so powerful, so radiant, and awe-inspiring na talaga namang nagliwanag sa kanila yung kamanghamanghang kaliwanagan, makapangyarihan na presensya ng Panginoon. You see, the glory of the Lord is the visible and majestic presence of God. Nagliwanag sa kanila yun. Imagine, ordinaryong tao lang sila, pangkaraniwang tao lang sila, shepherds sila, na ang focus ng kanilang attention sa mga tupa lamang nila, then suddenly nagpakita yung anghel sa kanila at yung kaluwalhatian ng Diyos naranasan nila nung gabing yon. It was a glorious moment, full of splendor, full of God's radiance. They encountered the wonderful, glorious nature of God's presence. Ibang klase yun. Matindi pa yun sa mga lanterns. Matindi pa yun sa mga nakita nila sa kanilang buhay. It was so special. Nung gabing yon, ang tindi. But the question is this,
Ano yung dahilan? Ano yung katangian nitong mga shepherds na to? Bakit nahayag sa kanila yung presence ni Lord? What was so special about these shepherds na pwede tayong makarelate sa kanila? Ano yung kanilang katangian, natatanging katangian nitong mga shepherds na to na naranasan nila? Ang kaluwalhatian, ang presensya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang Diyos hindi niya basta-basta na kanyang inahayag ang kanyang presence sa isang tao o sa kanino man. Maliban na lamang na meron siyang nakita doon sa taong iyon. Let us check ourselves. Let us evaluate ourselves. Because Christmas is coming. And Christmas is not just about clothes or new clothes or drinks or food or new things sa buhay natin. No. Ang Pasko ngayon naging commercialismo na. Nawala yung essence. Nawala yung talagang pinakabuod, pinakadiwa ng Pasko. At itong mga shepherds na ito, naranasan nila. Naranasan nila. So the question today is, what are the distinctive qualities of those who experience the glorious presence of God? Ano yung mga natatanging katangian nila na pwede ka rin makarelate para maranasan mo rin ang presence ng Panginoon? Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang pinaka-the best na karanasan na mararanasan mo sa iyong buhay ay ang presensya ng Diyos. Ibang klase ang presence ni Lord. Yung ikaw ay ma-immersed, malubog ka sa presence niya, na ilubog ka niya sa kanyang pag-ibig, ilubog ka niya sa kanyang pagmamahal, malubog ka sa kanyang yakap. Ibang klase yun. So ano yung mga natatanging katangian nitong mga taong ito? Na pwede tayo makarelate ngayong umaga. First is humility. Pakisabi sa katabi mo, pakibulong sa kanya, kababaang loob. Ayan. Pagpapakumbaba. Ito ang unang katangian. Dahilan bakit ang presence ng Diyos naranasan nila. Sa mga panahon na yon, tandaan po natin, no? Ang mga shepherds, they were considered lowly and socially insignificant. Ang mga shepherds, ang mga nag-aalaga ng tupa, hindi sila binavalue, walang pagpapahalaga sa kanila. But still, they were people of humility. Sila ay mga taong mapagpakumbaba kahit na sila ay hindi pinagpapahalagan o mababa ang tingin sa kanila. Itong mga taong ito, mapagpakumbaba sila. Tingnan natin, Luke chapter 2, verse 8. Sa salita ng Diyos, sa wikang Tagalog, sabi dito, sa lupaing din yon, may mga tagapag-alaga ng mga tupa na namamalagi sa parang. Nananahan sila sa parang. Ibig sabihin, nananahan sila doon sa disyerto. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang kawan. Yung salitang namamalagi sa parang, ibig sabihin, doon sila nananatili. Doon sila nakatira. Doon sila nananahan. Hindi sila maaring makihalubilo sa mga tao. Bakit? Kasi, amoy tupa sila. Kasi, hindi maganda yung kasuotan nila. But despite of their situation, the angel came to them. Sabi ng Luke chapter 2 verse 8 in the Amplified Bible, in that vicinity there were shepherds living out under the open sky, in the field, watching in sheep over their flock by night. Palitan sila ng pagbabantay sa kanilang mga tupa. They were so attentive sa pagbabantay ng kanilang mga tupa na ipinagkatiwala sa kanila. Na nung gabing yon, ang mga tao tahimik sa kanilang bahay, nagpapahinga, pero itong mga shepherds na ito, nagbabantay sila ng kanilang mga tupa. Night after night, season after season. At doon sila nakatira sa parang. Yun na yung kanilang tirahan. But despite their situation, sa kabila ng kanilang kalagayan, pinili sila ng Diyos na iparanas sa kanila yung kaluwalhatian ng kanyang presensya.
Sabi ng Luke chapter 2 verse 9 in the English version, it says, "An angel of the Lord appeared to them." Ang anghel ng Panginoon nagpakita sa kanila at ang kaluwalhatian ng Diyos nagliwanag sa kanila. Pinili sila ng Panginoon doon sa kababaan ng kanilang kalagayan. Ganon katindi ang Diyos. Bumababa ang Diyos sa pinakamababang lugar, sa pinakamababang antas ng buhay upang iparana sa isang tao ang kanyang presensya. Maaaring ngayong umaga, nakaka-relate tayo sa kanila na hindi tayo mayaman, hindi ka sikat, hindi ka famous, but still you have that humility in your heart. Ikaw din. Pakitapik ang katabi mo, ikaw din pinili ka ng Diyos para maranasan ang kanyang presence. You see, mga kapatid, ipinaparanas ng Diyos ang kanyang presence sa mga taong winawalang bahala, sa mga taong hindi pinagpapahalagan. But despite of their situation, they remain humble. They have that attitude of humility. The word humility means possessing a mindset, an attitude that is selfless and free from arrogance. Kasi wala naman silang ipagyayabang eh. Wala silang ipagmamalaki. Bakit? Tagapag-alaga lang sila ng tupa. Palitan sila sa pag-aalaga ng tupa na ipinagkatiwala sa kanila. But despite of that, they have that attitude of being selfless. Tandaan nyo yung mga nag-aalaga ng hayop, selfless yan sila kasi mas pinagpapahalagahan pa nila yung kanilang inaalagaan minsan kaysa sa sarili nila. Kaya minsan kahit amoy sila, okay lang yon. At least nagagawa nila yung kanilang trabaho. You see, ngayong umaga, mga kapatid, pwedeng isipin ng ibang tao na ikaw ay mababa. Pwedeng isipin ng iba na ikaw ay insignificant, na wala kang value, na walang taong mag-appreciate sa iyo. Pero kapag ikaw ay mayroong puso na mapagpakumbaba, na ikaw ay selfless, na ikaw ay hindi nagmamataas, God wants you to experience His presence. He will reveal His presence to you. Do you believe that? It is the will of God. He wants to reveal His presence to those who are humble, to those who have that attitude of humility. You see, a person with a heart of humility attracts the presence of God. Huwag natin kalilimutan yan. Ang taong mapagpakumbaba, may mababang loob, na-attract niya yung Diyos. And if you want to attract the presence of God, have this attitude of humility. Magkaroon ka ng puso na mapagpakumbaba, magkaroon ka ng kababaan ng loob. Tingnan natin siya sabi ng Biblia. Isaiah, kabanatang 77, talatang 15, sabi ng magandang balita, Biblia, ito ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos. Think about this. Ang Diyos na mataas, kataas-taasang Diyos ay nagsasalita at ganito ang kanya sinasabi, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman, sabi niya, nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nananahan rin akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba. Sinasamahan ng Diyos ang mga taong mayroong mapagpakumbabang puso. Isa itong katangian na hinahanap ng Diyos sa mga taong nais niya na ihayag ang kanyang presensya. Ang kaluwalhatian ng kanyang presensya. Sabi niya, nananahan akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. In the English version, sabi niya, for thus says the high and lofty one. Sabi niya, pinakamataas. Ang Diyos nananahan sa pinakamataas na lugar. He inhabits eternity. Siya ay nananahan sa walang hanggan at ang kanyang pangalan ay banal. And He said, I dwell in the high and holy place with Him. Another version, together with Him who has a contrite and humble spirit. Ito ang dahilan kung bakit ang mga shepherds
na winawalang halaga sa kanilang kapanahunan, ay pinuntahan ng Diyos. Kaya kapag may mga taong nagwawalang halaga sa iyo, hindi ka binavalue, handa mo sarili mo sapagkat pupuntahan ka ng presence ng Diyos. Amen? Pangalawa, a person with a heart of humility brings honor to God. Ang tao na mayroong mapagpakumbabang puso ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Sabi ng Kawikaan 18, talatang 12, ang pagmamataas ng tao nagpapahamak sa kanya. Kapag isang tao ay mapagmataas, napapahamak ang buhay. Ngunit ang nagpapakumbaba o ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. In the English version, sabi, before disaster, the heart of a man is haughty and filled with self-importance, but humility comes before honor. Yung pagpapakumbaba ay nagbibigay ng pagpaparangal. Doon dahilan, mga kapatid, kung bakit pinuntahan ng Diyos ng kanyang presensya yung mga shepherds. Dahil sa kanilang situation, dahil sa kanilang kababaang loob, because of humility. God reveals His glorious presence to those who have a heart of humility. Nahayag ng Diyos ang kanyang banal na presensya sa mga taong may pusong mapagpakumbaba. Tayo ba ngayong umaga ay handang magpakumbaba sa Diyos? Amen? Purihin ang Panginoon. Tandaan natin, para ikaw ay karangal ng Diyos, samahan ng Diyos, magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso. Ano ba ibig sabihin nun? Na kahit na ikaw ay nahamak, okay lang yon, sapagkat kailanman hindi ka hahamakin ng Diyos. Ikaw ay kanyang sasamahan at ikaw ay kanyang pagpapalain. Can we give God the praise? Pangalawang dahilan, bakit pinuntahan ng presence ni Lord ang mga shepherds, second is that attitude of trustworthy. Pagkakaroon ng ugaling mapagkakatiwalaan. Pakibulong mo sa katabi mo, mapapagkatiwalaan. Yan. Gantihan mo naman, sabi mo sa kanya, maaasahan. Tayo ba ngayong umaga mapagkakatiwalaan ng presence ni Lord? Ikaw ba ngayong umaga maaaring ipagkatiwala ng Diyos sa iyo yung kanyang presence? Yung presence ng Diyos ipinagkatiwala niya sa mga shepherds. Now the word trustworthy means being reliable, honest, and deserving of trust. Yung taong mapagkakatiwalaan, siya yung taong maaasahan mo. Siya yung taong tapat. Deserving of trust. You see, a trustworthy person inspires trust. You see, yung taong mapagkakatiwalaan ay nagbibigay ng inspirasyon ng pagtitiwala sapagkat siya mayroong proven record of integrity and reliability. That is the second reason why God allowed His presence to manifest to these shepherds. Dahil sila ay mga taong mapagkakatiwalaan. Tingnan natin kung paano pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga shepherds, hindi lamang ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang presensya, kundi ng mabuting balita. In fact, yung mga shepherds, sila yung unang binigyan ng mabuting balita. Sa kanila, ipinagkatiwala not just the presence of God, but the good news about Jesus Christ. They were the first to hear the good news about Jesus. Tingnan natin yon. Lucas kabanatang 2, talatang 10, sabi ng anghel sa kanila, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. They experienced the presence of God, the glorious presence of God, and they received the good news about Jesus that will bring great joy to all the people. And we are part of this great joy.
Kasama tayo rito. Pero sila yung una. Sila yung unang pinagkatiwalaan. Sabi ng verse 11, sabi sa kanila, at maging sa atin, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. And then suddenly, verse 13, pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel. Now listen carefully. Nung una, isang anghel lang ang nagpakita sa kanila, and then suddenly, the glory of the Lord shone around them. Talagang nagliwanag sa kanila yung kaluwalhatian ng Panginoon. And right now, nagpakita ang napakaraming anghel na sama-sama nagpuri sa Panginoon. Gaano katindi yung liwanag? Gaano katindi yung kagalakan na kanilang naranasan na nakakita sila ng napakaraming anghel na nagpupuri sa Panginoon? Sino sa inyo nakakita na kayo ng anghel? Pag ang presence ng anghel ay nasa isang lugar, pag ang anghel ay present siya, the presence of God is also present. But we don't worship angel. We worship God. We honor God. Meron lang siyang pinapadala na representative minsan. Nakatulad ni Gabriel, sabi ni Gabriel, di ba? Sabi niya kay Zacarias, I am Gabriel. I stand in the presence of God. He has the approval of God. He has that access to the throne of God. He has that authority to speak for God. Kasi kapag ikaw ay tumayo sa presence ni Lord, meron kang approval sa Kanya, meron kang access sa Kanya, meron kang authority galing sa Panginoon. And so, itong angel ron, napakarami na nagpupuri sa Panginoon at sama-sama nagsabi, sabi sa verse 14, luwalhati sa Diyos, sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Narinig nila yung message. Narinig nila yung mabuting balita na sinasabi, ang kaluwalhatian ay doon sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kasi ang mga taong kinalulugdan ng Diyos ay nakararanas ng kapayapaan. Nakakaranas ng kapanatagan ng puso. Kaya kapag itong magpapasko, aligaga ka, hindi ka mapakali, di mo alam kung anong gagawin mo sapagkat mukha ka lang may dating. Wala pang bonus yung iba. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mabalisa. Huwag kang maging aligaga. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Magtiwala tayo sa Diyos dahil ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang maipaliwanag. Inaalis ng Diyos yung stress, yung pressure. It is because of His presence. The shepherds were entrusted with God's glorious presence and with the message of God of good news about the Lord Jesus Christ. Tandaan natin, trustworthy people are dependable, honest, and consistent in their words, their actions, and decision. That is why God entrusted His presence. First, because of humility, dahil sa kababaang loob o pagpapakumbaba. Second, because of trustworthy. And the Bible says, sa Kawikaan, Kabanatang 20, talatang 6, sabi rito ng Biblia, maraming tao naghahayag ng sariling katapatan, ngunit sino makatatagpo ng taong tapat? Ang taong matuwid na lumalakad sa katapatan niya, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Do you believe that? Bakit ipinahayag ng Diyos? Bakit ipinaranas ng Diyos ang kanyang presensya dito sa mga pastol na ito? Bakit? Kasi sila ay mapagkakatiwalaan. Sila ay tapat sa kanilang ginagawa. Sabi ng Proverbs 20 verse 6 in the New Century Version, many people claim to be loyal, but it is hard to find a trustworthy person. Maraming tao nagsasabi na sila tapat, pero sino ang mapagkakatiwalaan? The good people who live honest lives will be a blessing
to their children. Ang taong mabuti, ang taong matapat na matapat sa kanyang buhay ay pagpapala sa kanyang henerasyon. Mga kapatid, the reason why we are praying for the presence of God, para tayo po ay samahan ng Panginoon, ipagkatiwala ng Diyos sa atin ng kanyang presence, gaya ng kanyang ginawa sa mga taong kanyang pinagkatiwalaan. But the question is this, are you trustworthy? Tayo ba ngayon ay mapagkakatiwalaan ng presence ng Panginoon? Maaari bang may pagkatiwala ng Diyos sa iyo ang kanyang presence? Can God entrust His glorious presence to you? May pagkakatiwala ba ng Diyos sa atin? May pagkakatiwala ba ng Diyos sa iyo ang kanyang presence? Mga kapatid, nais kong sabihin, ang pinaka-the best, pinakamagandang buhay, pinakamasayang buhay, kasama mo yung presence ng Diyos. Ibang klase yan. Kaya, itong message nito ng Panginoon sa atin ay napapanahon. Because God is looking for someone to reveal His presence. This is my prayer every day. Lord, reveal your presence to us. But the question is, trustworthy ba tayo? May pagkakatiwala ba ng Diyos ang kanyang presence sa atin? Pagpapahalagahan ba natin yung presence niya? And last, the reason why the presence of God manifests to them is because of obedience. Pagsunod. Obedience means following instructions, rules, or commands. Obedience is an attitude of submission to authority. O, tingnan natin, yung mga shepherds, nung marinig nila yung message, nagmadali silang sumunod, pinuntahan yung presence ni Lord. Luke chapter 2 verse 15, nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastor sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem. Puntahan natin at tingnan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin. They were chosen to reveal the presence of God. They were chosen to hear the first good news about Jesus. They were obedient. Naging masunurin sila na alamin yung pangyayaring ito. At sabi ng verse 16, nagmamadali silang pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nagmadali sila. Other version, tumakbo sila. Pinuntahan nila yung presence ni Lord. They were so desperate that didn't wait for the sun to rise. Hindi na nila hinintay na magliwanag kasi madaling araw yon nung nagpakita sa kanila yung mga anghel. Hindi na nila hinintay na sumikat ang araw. Nagmadali sila na pinuntahan. Sumunod sila agad sa sinabi ng angel tungkol kay Jesus. Sabi ng Amplified Bible, so they went with haste. Ibig sabihin, nagmadali sila, tumakbo sila. At natagpuan nila si Mary at si Joseph at yung presence ni Jesus. They ran to the presence of Jesus. They came to the presence of Jesus because they obeyed. Mga kapatid, walang ibang lugar na masaya, na pinagpala, na dakila, kundi yung presence ni Jesus. They ran to the presence of Jesus. They went with haste by searching, and they found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. You see, God is looking to reveal His glorious presence to His people who will instantly obey Him. Ang Diyos, naghahanap siya ng mga tao na talagang ihayag niya yung kanyang presence sa mga taong susunod sa Kanya. Sa mga taong
tatakbo doon sa kanyang presence. Sa mga taong mananahan sa kanyang presence. Itong mga shepherds na to, pinuntahan nila yung presence ni Jesus. Why? Because they received the glorious message of the good news about Jesus. And in Luke chapter 2, verse 17, when the shepherds saw Jesus, they told his parents what the angel had said about him. And they were all amazed. When they came to the presence of Jesus, when they experienced the presence of Jesus, and then they began to tell something about what the Lord had told them. Kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Tandaan po natin, kapag ikaw ay nakaranas ng presence ni Lord, ng presence ni Jesus at ng message niya, hindi mo ito itatago. I-share mo ito. Ibabahagi mo ito. Ipapaalam mo ito. Sabi ng Lucas, Kabanatang 2, Talatang 20, umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. They were the first who experienced the glorious presence of God. They were the first who heard the good news about Jesus. And they were the first to tell other people about Jesus, about the goodness, about the love, about the blessing of being in the presence of Jesus. Mga kapatid, as we celebrate Christmas, let us learn from these shepherds. Nawang matuto tayo sa kanila na patuloy nating hanapin, patuloy nating nasain sa ating buhay nang mayroong pagpapakumbaba, nang mayroong katapatan, na mayroong pagsunod ang presence ni Lord. What I'm saying is, itong bagay nito, this will be the great experience na pwedeng maranasan ng isang tao. The presence of Jesus.